Hello everyone. So, dito na naman tayo sa okra. Alam niyo ba, ang okra ay pwede din nating i-pruning para ang kanyang mga bunga ay malalaki. So, ganito lang po ang gawin. Pero pag nag-pruning po kayo, dapat ay yung mainit ang panahon. Hindi po kayo magpo-pruning kapag maulan kasi yung sugat ng inyong tanim ay matagal ba, ano ba yung Tagalog niyan, basta alam nyo na. So ganito lang ang gawin. So, tanggalan nyo yan siya. Yan. Ito din tanggalan natin siya. Bakit ba pinupruningan ang mga tanim? Kasi para yung sustansya ay diretso sa kanyang bunga. Kasi pag maraming mga dahon-dahon, balay yung sustansya ng tanim ay napupunta sa iba't ibang parte ng katawan. So ito ating eggplant. So ating eggplant, di mo muna natin siya ipopruning. Ito may isang eggplant na malaki na. So ipopruning natin siya, tanggalan unti-unti isa. Tapos iso din ito isa. Pag medyo malaki na ay tanggalan natin dito sa taas. Pero bago pa lang tayo nagprune dito sa baba, sa sunod na linggo dito na naman tayo sa taas. Yan. Pag may tinanim, may aanihin. So yan yung ating kamatis. Tanggalin na din natin ito. Oops. Dahil maganda ang panahon para yung sugat nila madaling maghilom. Ayan. So while nagtatanim kayo ng kamatis, pwede kayo magtanim ng pichay. So pag tumaas na yung kamatis, syempre yung pichay madali lang yung mabuhay. Wala lang isang buwan pwede niyang harvestin or more than, depende sa inyo. So ayan. Kung gusto niyo magtanim ng mga kamatis o yung mga gusto niyo makabili ng mga gagandang lahi, sa mga agricultural supplies, meron silang mga benta ng mga ganyan. So ito po, abangan natin next week. Mamumulaklak na po to. Pero reminders ko lang po, pag nagpruning kayo, maglagay kayo ng abono. Siyempre yung tanim natin, dapat may abono talaga yan. Lalo na ngayong summer. Ayan, tanggal-tanggalan nyo ng mga dahon. Damo-damo.